everyone. Magandang umaga. I'd like to thank Billy and Jenny, Colonel Harold Garcia, our Executive Officer, Colonel, Lieutenant Colonel Palawan, the Miondas, Civil Military Operations Officer, Major Jose D. Longcob Jr., our Operations Officer, Major Renato Valencia, Intelligence Officer, Task Force Marawi, and Jenny and Billy, my inaanak. Jenny is the RPC coordinator for Lanao Sur, and to the members of the media in Marawi. Good morning. I'm very happy to be here. We have 8 days to go sa kampanya, after which our people will use their right of suffrage to choose the next set of members of Congress as well as local officials. Magpapasya ang taong bayan, 68 million voters, over 50 million of whom will decide who our leaders ought to be. They will also decide who should not sit and hold office. And so we are here. Yesterday we were in Tarapanan, in Maguindanao del Norte, and had a dialogue with the top leaders of the MILF, Al-Haj Murad, Chairman, Vice Chairman Iqbal, and the dialogue was very positive in the sense that we were able to get also their endorsement. They have acknowledged our role in the peace process as senator, our role in the crafting and finally in the approval of the Bangsamoro Organic Act, as well as the extension of the terms of the first interim officials of the Bangsamoro. We then went to General Santos, where later this afternoon we will have a rally there. But this morning we are here in Marawi also to dialogue with and have meetings with the local officials, Governor Adyong, Mayor Mahul, and of course, hi Samira, Assalamualaikum, and Sharon will be following shortly. Sharon was with me also in Maguindanao del Norte. So good morning. I am ready for your questions. Okay. Good morning po, former Senator. I'm Marla Cruz. I am former senator, but I'm also farmer CEO. Yes, former and farmer CEO. So, ang ko po yung katanungan ko po sa inyo ngayon. So, kayo po yung pangunahing may akda po ng sinasabi na sagip sakalo. Yes. So, as far as I know, nakita po kayo, na-feature po kayo sa TNGS na meron po kayong sariling farm. So, ano po yung sa farmers at saka sa mga mangingisda, paano po yan maisasatupad na yung pagbaba ng presyo? Yes, well, tama yan. Ako ang principal author ng Sagip Saka Act, which provides for farm enterprise development. Ang isang key provision ng nasabing batas, which needs still to be pushed for full implementation, while some government offices are already implementing it, hindi pa ito fully implemented. A particular provision dito sa batas ay pwede nang bumili direkta ang ating gobyerno sa mga magsasaka, mangingisda. National government, local government, armed forces, Philippine National Police, hospitals, provincial government hospitals, jails, and the like. Pwede nang bumili sa farmer, fisher folk, wala nang public bidding, exempted from the procurement law, and bibilin sa tamang presyo para sa mga feeding programs, calamity relief, hospitals, food, military camps food, or anything and everything that has to do with food that can be directly purchased sa ating mga farmers and fisher folk are exempted from the procurement law. If that is fully implemented, meron ng immediate access to the market ang ating mga magsasaka, mangingisda.
particular sa local na pamahalaan dahil sila ang talagang nangyayari. Gaganda ang kanilang kita. Pag maganda ang kita, mas maingganyo silang magtanim, mabigyan pa ng dagdag na suporta ng gobyerno. Pag marami nang natatanim at mas marami na ang aanihin, productivity will increase because they know hindi sila binabarat sa kanilang mga benta. Dadami ng supply ng pagkain. The law of supply and demand says, pag marami ang supply, babagsak ang presyo. At marami nang mabibili. At pag marami nang mabibili, marami nang pwedeng ihanda sa ating hapagkainan. At pag marami ng handaan, maraming sharon. Kasi hindi pa pwedeng walang sharon pag may handaan. Kaya pag may kiko, marami ng supply ng pagkain, may sharon ka. Sir, sa latest survey, kabilang po kayo sa top 10. Sa tingin niyo, ano pong factors? Una, I think yung mensahe natin ng food security ay at yung pababain ang presyo ng pagkain ay daing yan ng taong bayan at nakikita nila na ito ang matagal na rin nating isinusulong. Some of you will recall when I ran for Vice President together with Vice President Lenny, who was our presidential candidate, hello pagkain, goodbye gutom na ang ating naging slogan, which really means food security and support for our farmers to address hunger. So, palagay ko yan ang isang dahilan. Among all the 17 candidates who are vying, who are within striking distance sa pagkapanalo ng 12, ako lang ang nagsusulong ng agriculture and food security. Wala nang iba. So, sana mas marami pa sa ating mga kababayan ay marinig at pakinggan at suportahan ang ating advokasya and by doing so, voting us into office. Follow-up question, sir. Ang present administration is still pushing for a 20 pesos per kilo of rice. As a farmer, sa tingin mo, posible ba yun, sir? Well, it's possible over time. Pero sabi ko nga, dapat, nung sinabi ni Pangulong BBM yun, na papababain ang presyo ng bigas ng 20 piso kada kilo, dapat sinabi rin yan. And to be able to do this, every year for my 6 years, we will add 100 to 100 billion annually sa agri and fisheries budget. So that by the end of my 6-year term, the budget for agriculture will be about 800 billion pesos, the bulk of which should go into direct support for farmers in terms of capacity building, in terms of equipment, in terms of mechanization, in terms of pataba, pesticido, etc. Pag ganun ang sistema, we can bring down rice prices. But that's why we are running, because we want that to happen, and we will be able to do so and fight for that, fight for lower food prices, lower rice prices, because we already did it before. Napababa natin ang presyo ng bigas. Hindi 20 piso, pero hindi ganitong kataas. At kung nagawa natin ngayon, noon magagawa rin natin ulit. Ngayon. Sir, Yes, sir. yung kayo ang naging presidential advisor on food security, naging matagumpay po kayo na ibaba ang presyo ng mga pagkain. Paano ito nagawa, sir? Good. Well, simple lang. Una, sino ba dito ang makakaalala na about 7-8 years ago, yung 1,000 piso, maraming nabibili sa palengke. Diba? Yung 500 pesos, maraming nabibili sa palengke. Bakit? Because in 2015 rather, NEDA data shows we had the lowest inflation rate in 20 years. Ibig sabihin, sa loob ng 20 taon, pinakamababang inflation rate in September 2015. For the information of everyone, I was tasked precisely by President Aquino to bring down food inflation and rice inflation in 2014. And after 1 year, we succeeded. What did we do? Hinabol natin itong mga nagsasamantalang trader. Binantayan natin yung process ng importation para hindi sinasamantala at inaabuso. Tinigil natin at hindi tayo pumayag, pumorma yung mga smuggler
So we manage the rice supply properly. Hindi rin tayo pumayag sa overpriced na importation ng bigas galing Vietnam at Thailand. We rejected yung mga offer nila 4 times, and 4 times they came back with a offer that is less expensive, cheaper, and we saved 7 billion in that 1 year. Hindi rin natin pinalampas. We confiscated 500 million pesos worth of smuggled and hoarded rice sa loob lamang ng 3 buwan. And in the same period, 3 months, from June to August na 2014, we filed cases sa 6 regions. Regions 3, 4, 5, 6, 9, and NCR, pati NFA. Hindi natin ni-renew yung mga permits ng mga importer, ni-revoke namin, tapos binlacklist pa natin sila. At the end of 1 year, the lowest inflation in 20 years, at rice prices bumaba ng up to 3 pesos a kilo. We will use that. Yung experience na yun, pag tayo'y nanalo at pinalad at bumalik sa Senado, gagamitin natin ang ating posisyon bilang senador at sabihin at tanungin, bakit hindi nyo ginagawa yung ginawa natin nun? Bakit hindi inyo tinutupad itong mga paraan para mapababa ang presyo ng bigas? Mananagot sila. We will also reach out to the executive department. Dahil sa totoo lang, walang kulay ang gutom. Lahat tayo apektado ng mataas na presyo ng bilihin. And we were able to address rice prices before, brought it down. We should be able to do it again. Dapat magtutulungan. Wala na yung pink, wala na yung green, wala na yung red, wala na yung yellow. Dahil walang kulay ang gutom. Kaya natin gawin basta magtutulungan. Sir, yung sinabi mo ba, sir, na hindi natin na ilagay yun sa batas? Actually, sa mga terms of reference ng NFA, nailagay yun. Ngunit, that is just an administrative order na pwedeng at ginawa nga, sinantabi, hindi na sinunod sa susunod na administrasyon. So dito sa pagdedebate sa rice tarification measure, I believe it has to be amended. Pwede natin ilagay yung ilang mga isinagawa nating mga patakaran sa batas. Pero yung paghabol sa smuggler, paghabol sa nasa batas lahat yan. Meron nga akong gusto ko rin malaman at sana pag nabigyan ng pagkakataon pag naging senador, tatanungin ko sa mga Senate hearing. Nagkaroon daw ng kumpiskasyon ng 2.4 billion pesos worth of smuggled rice, smuggled agriculture products. Nabalitaan yun, 2.4 billion. Ang tanong, ang tanong, 10 million kasi non-bailable. Diba? Yeah. Economic sabotage, 10 million worth. Bakit walang nakakulong? Kung nakumpiska yung 2.4 billion, walang nagsampa ng kasong economic sabotage na 10 million ang halaga. Ano yun? 9 million lang? 8 million lang? Parang ano yun? May dagdag bawas pa rin. Hindi ko alam. I'd like to know. Diba? And that's, of course, hindi natin malaman ngayon dahil wala ako sa Senado. But these are some of the questions that I will raise. And they should better prepare the answers and they better be good. Yung mga na-confiscate na yun, ano ang gagawin nila din? Well, may mga batas yan, auction. Pwedeng pamahagi yan, lalo na pagka mayroong state of emergency, which by the way, meron sa rice. So there are a lot of things. Pag ang gobyerno gusto, maraming paraan. So I feel na we can do a lot more in terms of being exercising political will. So dapat talaga yun, pag nakumpiska yun, ay pati yung mga auctioning nga yan dapat binabantayan dahil may mga incidents nung dati na kung sino pa yung nag-smuggle, sila rin yung nakakakuha ng smuggle nila, tapos mura pa, tapos happy-happy. So bumabalik ulit. So you're right. But you need somebody there who will, kailangan mo ng tao ron na nakakaintindi
alam itong mga patakaran na ito at siyempre ipaglalaban kung ano yung tama. Napakaganda po ng, sir, napakaganda po ng advokasya niyo sa pagpapababa ng presyo ng pagkain. Kumalat po kamakailan ang mga video sa social media kung saan ginawang katatawanan ng pagkain niyo sa takip ng kaldero at ang kanin na binalot sa mustasa at buro. Ano pang masasabi niyo sa mga bumabatikos ito, sir? Una, yung ginawa natin yun, kultura ng mga Kapampangan yun. No? Kahit sa takip ng kaldero. Kasi nilalagyan namin ng gatas ng kapaw yung kanin. Pag sa plato kasi, pwedeng matapon. Pagka sa dahon ng saging, hindi talagang mas lami. Kaya, ano yan, ginagawa nila. So nakakalungkot na inedit, spinlice, nagsayang pa sila ng oras para lang manira. Diba? So, at tuloy-tuloy pa rin ang mga paninira sa social media. Kasi nga tayo ay nasa number 10 na. Siguro natatakot yung mga smuggler at mga kartel, kaya sinisiraan tayo. O kaya may mga kandidato na desperado na dahil bilyon na ang ginagasta tapos hindi pa rin pumapasok o kaya natatakot na baka sila'y matalo, kaya gumagasta rin. So nakakalungkot yun dahil hindi naman dapat ganun. Ang gulo-gulo na ng Pilipinas, di ba? Ang tindi na ng bangayan. Tapos sila, nagdadagdag pa sa gulo, hindi sila nakakatulong. So ang pakiusap ko rin siyempre, tama na. Di ba? Doon na tayo sa solusyon, hindi sa disinformasyon, number 1. Number 2, doon sa ating mga kababayan, huwag basta-basta nag-share. Huwag basta-basta naniniwala. May kausap nga ako eh. Nung unang nakita niya yung edited na splice, sabi niya, uy, ba't ginagawa ni Kiko yan, di ba? Naniwala eh. Pero nung pinakita sa kanya yung totoong video, yung dire-diretso na walang edit, ay hindi naman pala ganun. So makikita natin talagang yung kasinungalingan. At syempre, kailangan natin maging mapagbantay. Huwag tayong papayag na lokohin tayo ng mga naglalabas ng disinformation. Dahil ang mangyayari sa huling banda, magdidesisyon tayo base sa kasinungalingan. Diba? But tayo, doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa solusyon, hindi disinformasyon. Ipaglalaban natin itong mga batas para mapababa ang ating presyo ng pagkain at pagbigas at biliyon. At yun ang isusulong natin. Ayan na ata si Sharon. Sharon ba? Si Sharon. Message na lang po, sir. Ang message ko sa ating mga kababayan, ilang araw na lang magpapasya na tayo. Simple lang ang hinihiling ng taong bayan, di ba? Gumanda, umayos ang buhay, magkaroon ng sapat na sahod, maayos ang trabaho, hanap buhay, mapapababa ang presyo ng bigas at mga. Yun ang nais nating dalhin. Yun ang ating susunod. Sa tulong ng ating mga kababayan, magagawa natin. Pagkaisa, isang tabi ang politika, walang buhay ang